When I finally made up my mind to quit DepEd para magturo at maging isang ALT dito sa Japan, I thought every day nasa harap ako ng klase. Nagtuturo, gumagawa ng impact, but this is the truth. Most days, nakaupo lang po ako sa office. Waiting, hoping, wondering if they'll ask me to teach today. I don't know if it's a good thing. Pero most of the time, kapag tinatanong ako ng mga kabayan dito, kamusta trabaho mo? At sinasabi ko sa kanila yung katotohanan na lagi nakaupo sa loob ng opisina. Ang sinasabi nga nila, ayaw mo pa nun, buti ka pa, ganyan lang trabaho mo. And I could not argue with them kasi alam ko naman na napakahirap po ng trabaho nila. Especially kapag nasa ibang field ka. Particularly yung mga work na nagre-require ng physical strength. No one can invalidate that. In fact, I salute all of you guys. On the other hand, if you came from the same orientation like me, and you've been to the world of public school teaching in the Philippines, you know that this kind of spending most of your time in the office, desk warming, so they say, with little to nothing to do, is quite a hard thing to get used to, especially in the first few months. Imagine being quiet and just being there most of the time with no one, literally no one to talk to. Why? Kasi nga, aside po sa language barrier, I'm telling you, the Japanese teachers are very busy. Too busy that they barely have time to talk with you. I usually clock in 8 o'clock in the morning or 15 minutes before my official time, which is 8:30. I am not required to work overtime. In fact, wala din naman akong inuuwing paperworks. And I think bawal mag-uwi ng paperworks dito sa Japan. Alam nyo, one time, yung aking JTE, kinausap niya ako. Sabi niya, nag-meeting daw sila ng principal. And according to the principal, nagbigay daw ng notice yung Board of Education or BOE ng Tokyo. Binalita yung isang instance na kung saan may isang JET, ALT, na nag-uwi ng mga outputs ng bata para siguro i-check. Unfortunately, nawala po niya yung mga papers. Kaya binalaan ako at sinabihan ng aking JT at ang sabi niya, napaka-seryoso ng offense na ito. At sabi niya, I hope it should serve as a reminder to all of you. Good thing hindi naman tayo nag-uuwi ng paperworks. Tsaka in the first place, wala din naman akong ganong iuwing paperworks. Kasi yung chine-check kong essays, natatapos ko naman siya sa isang araw. At saka maganda yan guys, kapag nagbigay po sila ng paperworks na i-check, bibigyan kanila ng ample time to check it. Minsan sinasabi pa nga nila, ibigay mo to sa akin medyo after 2 weeks or after 1 week. Kaya minsan nagtataka sila kasi natapos na natin yung trabaho kasi na-check na natin agad. Siyempre naman no, nakakahiya naman na matagal at malilate ka pa na magpasa ng essays na chinek mo, wala ka nang ginagawa, di ba? Delikadesa purposes lang din. Alam niyo sa totoo lang, maximum na yung 2 beses ako sa isang buwan magturo. At hindi yun kada buwan. Pero kapag binigyan po ako ng chance na magturo, showtime talaga, as if lagi akong nag-a-apply ng paulit-ulit sa JET. I don't know, thinking ko kasi syempre, yun nga, ang dami kong bakanting oras. So why not kapag binigyan ako ng chance na magturo, gugulin ko or i-google ko yung ibang oras ko sa paggawa at pag-isip ng engaging na mga activities. Pinaka-target talaga natin yung 4 macro skills sa mga bata, reading, writing, listening, at saka speaking. I would always emphasize yung speaking part kasi nga English communication yung hawak kong subject. Nung una, pinaplat ko yung lesson plan ko. When I say pinaplat ko, talagang piniprint ko, hard copy. But eventually, sabi sa akin ng mga JTEs ko, no need. So, ang ginagawa ko po, pinapakita ko na lang yung aking lesson, yung aking slides, yung aking PowerPoint, o yung quizman na gagawin ko gamit yung aking phone sa kanila. Or sinasabi ko sa kanila yung plano ko. So, it is safe to say na hindi po ako obligado na mag-print out ng aking hard copies ng DLL. Papayok po sa inyo, siguro dapat ginawa ko to noon sa mga bago at paparating ng mga JTs. Mas maganda siguro, no? Lalo na kung magtatagal kayo sa field of teaching, mas maganda siguro kung mag-print out kayo ng mga hard copies ng DLL ninyo so that meron din kayong portfolio. Meron din kayong lesson bank. And pinaplano kong gawin yon this school year. Pero unfortunately kasi hindi pa ako natatap para magturo for this school year 2025-2026. Baka may magtanong, what about the exams? Hindi po ako involved sa paggawa ng exams. Actually, not even in the preparation, not even in the checking. Wala po akong kinalaman sa mga yon. I don't have a class record, so to say. Pero katulad ng sinabi ko po, nag-check po ako ng essays. I give scores and corrections, except po sa exam. Wala po talaga akong kinalaman sa kanilang exam. Alam nyo nung una, kung may hindi ako nagustuhan nung una, ito yung part na bigla ka nalang may iwan mag-isa sa office. Nagugulat na lang ako, bakit ako mag-isa? And it happened for how many times? And I suppose, nagmi-meeting sila. So, nung dumating si Miss Chelsea, yung ALT from USA, 2 na kaming naiiwan. Unfortunately, north and south yung position po ng aming desk. Doon sa may gilid sa may tapat ng vice principal,
while ako nandun po sa pinakadulo, malapit sa my kitchen entrance. Lungkot lang nung una kasi iniisip ko dapat man lang nasabihan kami na may meeting. But then again, I realized na sa sobrang daming ginagawa ng mga Japanese teachers, at sobrang seryoso nila sa mga trabaho nila, at sobrang organized nila, parang hinayahan ko na lang, hindi ko na lang siya tinake personally. Ang sabi ko, iniisip ko na lang, trabaho lang, walang personalan. And eventually, matututunan mo din talaga dito sa Japan, especially humility at saka yung fact na hindi sa'yo lahat umiikot yung mundo. And it's not all about you all the time. Na minsan siguro iniisip natin, ginagawa nila yun dahil ikaw ay foreigner. Pero wala. They don't even have time to think about you. Huwag natin isipin yung minsan tayo lang nagkikreate ng mga scenarios na gano'n na sadya yun ng ibang tao. Well, no. So yun, from then on, I did not take it personally. Most of the time, guys, sa labas po ako nagla-lunch. May kusina kami sa office, but I am taking the 45-minute lunch break para makapaglakad-lakad at para makapag-stretch. Alam nyo, nangangalay po ako sa totoo lang sa loob ng opisina. Isa pa, hindi po lahat ng mga Japanese pare-pareho sabay-sabay mag-lunch. Minsan nahihiya ako, alangan mauna pa ako na mag-lunch sa kanila. And also, nahihiya po ako dahil yung iba, fruits o kaya mga onigiri lang yung mga lunch nila. Samantalang ako, adobo tsaka kanin talaga na tambak. Tapos yung iba kasi mga teachers, sa harap talaga ng, ito yung position ng desk namin, magkaharap kayo. Minsan nagla-lunch sila. Ako kasi, hindi ko po kaya, I'm sorry, hindi ko po kaya na kumain sa harap ng ibang tao na hindi ko naman personally kilala. No? Pero okay lang kapag kaibigan mo or kakilala mo, or katrabaho mo na meron kayong interaction with. Pero kapag wala, hindi ko talaga magawa. Siguro sa mga darating dito, pwede ninyong itry yung sarili nyo sa ganitong setup. Ayoko lang na makita yung pang third world country na kain ko. Most of the videos po na ina-upload ko sa Facebook, pinapakita natin yung fun part at saka yung mga perks ng isang ALT, especially under the JET program. Bakit hindi, diba? Kasi diba, isa naman talaga ang JET sa may pinakamalaking magpasahod kumpara sa mga dispatch agencies o sa mga kumpanya na kumukuha ng ALTs dito sa Japan. Tsaka ito na may pinakamagandang benefits dito, I'm telling you. Pero yung mga sinishare ko po ay in case lang naman na maging pareho tayo ng magiging situation. Bakit ko sinasabi to? Kasi hindi po lahat ng katulad kong ALT under the JET ay pare-pareho po ng sitwasyon. Kaya nga meron silang tinatawag na ESID or every situation is different. Nakadepende po lagi sa contracting organizations. May mga JET ALTs kayong maririnig na medyo mas mabigat yung trabaho nila kaysa sa mga ina-upload ko. Pero laging may pros and cons kasi yan, di ba? So, yung iba, for example, sa baryo na punta, sa probinsya na punta, yung iba sinasabi nila, 3 kasi yung school nila, 2 o 4. Pero ang perk naman nun, at least naman yung iba, may subsidy yung kanilang housing. Sa amin naman dito sa Tokyo, example ako, 1 lang po yung aking school. Pero, hindi subsidized yung aking housing. Mas malaking binabayaran ko. So, laging meron siyang magandang bagay, may hindi ganong maganda. Alam mo yon, you just have to focus on the things na maganda. But anyway, this one is really happening po. My situation is really happening. Marami po kami nakakaranas ng magagandang perks ng JET program. Ang masaklap most of the time, hindi namin naipapakita yung waiting. Hindi namin naipapakita yung silence. Hindi namin naipapakita yung boredom. The feeling of being useful but not totally essential. Yun yung feeling ko, guys. But this time, I think it's about time for me to tell the truth. Actually, matagal ko nang gustong sabihin to. There was a time na sabi ko sa isang video ko na wala kaming ganong ginagawa dito sa school ko. Sa akin na personal experience ko. So, meron isang JET ALT na mas nauna po sa akin. Nag-chat, pinapadelete yung video kung pwede daw. I-delete ko yung video kasi daw baka daw mag-create ng impression na tamad yung mga JET participants or wala silang ginagawa. Sinunod ko naman. Dinilit ko po yung video. But then I realized, siguro dapat maging transparent din ako sa part na ito yun ito yung naghihintay sa inyo na hindi lang puro kasiyahan. Kasi no one told me about this. No one warned me about this na maghapon ako nasa opisina. Sa totoo lang po, hindi ako sanay na maghapon talaga sa opisina na walang ginagawa. I've been through a lot of programs, chairmanships, advisorships, and coordinatorships in my 7 years in the Department of Education as a senior high school teacher. I've been most of the time juggling a lot of paperworks, responsibilities, community leadership in and out the campus. So I'm not used to this kind of setup. Sir, 2 years ka na dyan, hindi mo pa ba
Hindi ka pa ba nasasanay? Yes, sinusubukan ko na masanay. Pinipilit ko na hindi mabore. Pero maybe I could not blame myself na gusto ko mas maging productive pa. Gusto ko mas maging impactful pa. Gusto ko mas maging helpful pa. Kasi nakakabagot, mga kapatid. And kung hindi ko siguro sasabihin to, baka yung iba na mapupunta dito sa JET and exactly yung magiging karanasan sa akin, or magiging katulad ng situation sa akin, baka hindi kayanin, baka mag-quit agad. So, ito lang naman ay para mabigyan kayo ng kaunting briefing na walang filter. Anyway, katulad nga ng sinasabi ng mga Pinoy dito na nakakasalubong ako pag kinukwento ko na wala akong ginagawa, na nabubura ako ang sinasabi nila. Isipin mo na lang na kahit papaano sumasahod ka. It's not always fulfilling, guys. I think there's nothing wrong na i-admit yan. What I learned anyway, even in the quiet life of an ALT here in Japan, even in the mundane tasks of an ALT here in Japan, I have learned to tame my thoughts. I have learned to be more understanding, to observe, and to accept the fact that sometimes you don't have to lead. You just have to be there. Kapag may pagkakataon na sinabi ng estudyante mo na, Sensei, I like English because of you. Napakadalang man nun. But you know exactly that that moment really matters. To conclude, it's safe to say that being an ALT in Japan is not always exciting. Sometimes, or maybe most of the time, it's boring and lonely. But it's real. And I have all the reasons, we have all the reasons to be grateful for those planning to take this path. Just remember, it's not about being the star of the show, but it's about showing up even when the spotlight isn't on you. So there you have it, guys. Again, this is me, Sir Jayer in Japan. Please do like and subscribe. And this is the life of an ALT that no one told you about. Bye.